Hello guys, magandang gabi. Ayan, it's me again, Kamuti Ka TV, and shoutout sa lahat. Thank you so much guys sa support and sa mga nag-follow sa akin sa FB page ko. Ayan, thank you so much. Sa mga nag-PPM sa akin, guys, antay-antay lang and nagre-reply ako. And inaisa-isa ko kayo lahat. Sa dami nag-PPM sa akin. Guys, pag nag-PM kayo sa akin, sabihin nyo kung saan kayong location. Kasi minsan nanguhula pa ako kung anong dapat kong sagot. Kasi may mga nag-PPM sa Pilipinas, may nag-PPM sa ibang bansa, kung paano mag-Macau. Kaya di ko alam. Mamaya may sagot ko is mga cross country. May sagot ko yung sa Pilipinas, nasa ibang bansa pala siya. Magkakamali na akong sagot guys. Dapat pag nag-PM kayo sa akin, sabihin nyo agad kung anong country kayo, nasaan kayo, yung location nyo para sagot ko kayo ng maayos. Ayan guys, salamat and sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, subscribe nyo na ako. Thank you so much guys. And sa mga gusto mag-Macau guys, panoorin yung mga vlog ko dito sa YouTube para may idea kayo at ma-update kayo sa mga nangyayari dito sa Macau. Yun lang yung doon, importante yung may idea kayo dito sa Macau at alam niyo yung mga dapat yung gawin pag nandito na kayo. Ayan, sasagutin ko na yung mga tanong. Ang dami nagtatanong magkano magagastos pag nag-tour dito sa Macau. Ayan guys, pag mag-tour ka talaga, yung tour talaga na mamamasyal ka dito, malaki magagastos mo siyempre. Kasi magpupunta ka, magbubook ka pa ng hotel. Siyempre mamimili ka, mga pagkain. Ayan guys, dito napakamura mura yung cost of living dito sa Macau. Mga bilihin mura. Based sa experience ko dito yung 100 MOP mo is makakapag-survive ka na in 1 week. Pag ikaw lang matipid ka, survive. Sobra-sobra pa nga yan. Bumili ka ng itlog. Kasi na yan, isang buwan, isang tray, 25. MOP. 30 piraso na yun. Bigas dito may 5, may 6 MOP. Bili ka ng 10. Magkano na yun? Ang laki ng matitipid mo guys pag nandito ka. Hindi mo na kailangan ng malaking pera. Hindi mo na kailangan ng malaking pera. Yung mo lang dito is yung pan-ticket mo siyempre. Kailangan mong pan-ticket. Pupunta dito. Siyempre magpapakita ka pa ng show money sa immigration. Kailangan yan para mapaniwala mo sila na magtutur ka lang talaga dito sa Macau. Yung may suggest ko lang guys, para hindi kayo mahirapan mag-Macau, pumasok ng Macau is huwag kayo magda-direct flight doon kayo sa Hong Kong, tapos magbasta lang kayo pa Macau, or para wala lang kayo masyadong isipin, maghanap kayo ng travel agency na yung kasi natin dyan yung dapat lang talaga natin iwasan dyan, yung IO natin yung IO kasi natin, mga immigration dyan sa Manila, napakahigpit. Lalo na pag may mga tourist, pinigpitan nila yun kasi iniiwasan nila na magpunta kasi ibang bansa, hindi ka pala magtutor. Yun yung nila, inaayawan. Guys, suggest ko is maghanap kayo ng travel agency like mga group tour. Yan, Hong Kong, maghanap kayo dyan sa mga page, FB page. Tingnan nyo yung mga comment dyan sa mga picture nila, mga picture ng mga na-guide nila. Kung mga positive yung mga comment, yan, legit yan. Pero pag mga negative, tapos wala mga comment, huwag kayong dyan. Huwag kayong basta-basta papasok dyan sa mga na yan, hanggang din yung sinasigurado na legit yan. Mga travel agency. Or kayo, Pinas to, Singapore yan, Taiwan. Yan, mabilis siyang pumasok dyan, walang masyadong interview. Wag lang Macau Nakuha ang Macau, napakahigpit ang mga IO. Pag direct flight from Pinas to Macau. Yun. Dito guys, napakamura mabili. Example, may labas na yun yung pan-ticket mo. Yung sa bahay dito, mayroon mag-bid space ka guys. May mga ako dyan sa dito. I-search mo lang yung Kamuti Ka TV o Accommodation sa Macau. Yan, i-click mo yun. May mga tutorial ako paano maghanap ng bahay dito sa Macau. Yun guys, yung magagastos mo dito sa bahay, yung bahay kasi mayroon dito 600 MOP. 600 MOP nasa na yun sa Pilipinas. Nasa 4,000 megit. 4,000 ba? Mga ganun. 1 month bid space Siyempre maghanap ka ng trabaho dito. For sure. Tipid-tipid ka muna. Huwag mayabang. Kasi wala ka pa naman. Saka na magyabang pag may ka na.
pag may trabaho na. Sa ngayon is magpa-humble ka muna. Yun, business ka muna habang naghahanap dito. And may mga part-time naman dito na kung hindi ka maarte, yun, makakahanap ka dito ng part-time. Yun, ano lang, ang gastos dito, kahit meron ka nga lang 20,000 pesos, magkano na yan dito sa Macau? Nasa ano na yun, nasa 1,000 plus 1,000 plus ba? Hindi, 20, mga 1,500 MOP, ganon, mga 1,500 ba? 2,000, mga ganon, 2,000 MOP, 20. Hindi 2,500, basta mga ganon, 2,500. O di ba, ang laki na yung 2,500 dito, 2,500 MOP. Ang dami mo nang mabibili dito, kasa na sa'yo yun. Yung isipin mo muna guys, yun yung budget mo lang muna dito. Wala ka pa naman trabaho, nagano ka pa lang, kasi may mga PF dito, placement. Depende kung sa ano ka mag-apply, sa mismo agency mas mura. Kasi pag natanggap ka na, sasabihin sa'yo ng agency na legit, na okay, prepare your PF. Provide mo na para ma-process na namin yung papers mo. Yun yung sasabihin sa'yo ng mga agency dito. Yung legit guys is pagkatapos sa interview, nakapasa ka, kukunin sa'yo yung last name ng magulang mo, tapos papaseros passport, tapos may pipirmahan ka nun. Yun, pasok ka na nun. Legit yun, ano ka na nun, pasok ka na, kumbaga tanggap ka na. Pag mga ganun, yung senaryo, may nangyari sa yung ganun, na kinuha ng passport mo, yung last name ng mga magulang mo nung dalaga pa, tapos pinapirma ka doon sa maliit na papel, yun parang green chop, ano na yun, working permit. Yung green chop is working permit yan dito. Yun, pag naano ka na doon, yun na yun, diretso na yun, doon ka na maghagilap ng pang PF mo. Mabilis na yun pag may trabaho ka na sureball. Sa ngayon is wala ka pa naman trabaho. Karamihan kasi iniisip na ka din yung gagastusin na malaki. Guys, huwag nyo muna isipin yun, mag-focus muna kayo sa pagpunta dito. Pag nandito na kayo, sa kanyo na wala nang ako ganun, nag-focus muna ako sa pagpunta ng Macau. Hindi ko na iniisip yung magkano mga gasto. Wala, basta makarating lang ako ng Macau, mabilis na yun. Kasi pwede naman magpadala ng pera galing Pinas pa GCash. Tapos may mga nagpapalit dito ng GCash to MOP. Yun, ganun. Pwede yun di ba? Yun na muna gawin nyo. Kaya huwag nyo munang sobra-sobra na stress nyo pag iniisip nyo yung magkano magagastos ko doon. Yung isipin nyo muna sa makarating dito. Kasi hanggat di ka pa nakakarating dito, wala mangyayari sa plano mo. Dapat makarating ka muna dito. Yung gastos, madali na yan. Yung isipin mo muna yung budget mo dito. Yung daily budget mo, mura lang dito guys, mura yung mabilihin. Huwag ka mag-alala. Kasi sinasabi ko yun kasi bisan sa reality dito, bis sa na-experience ko, na mura lang dito sa Macau. Huwag mo nang problemahin yung mga gagastusin mo, ay yung pambayad mo sa PF, ganun, mga agency. Manood kayo sa mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea dito paano mag-apply, ganun, para may knowledge kayo. Yung gastos, yung pocket money nyo lang muna yung isipin nyo. Tapos yung pera na ipapakita nyo sa immigration, kung direct flight pa Macau or Hong Kong, mayroon pa rin yun naman. Pero yung pa Macau, direct pang Pinas, talagang didikdikin ka dyan sa immigration sa atin. Dapat Hong Kong. Tapos mag-book ka ng ticket, ng hotel booking sa Hong Kong para legit. Diba? Mag-book ka para mapaniwala mo sila na magtutor ka lang sa Hong Kong. Ganon. Pag-isipan mo guys yung mga suggestion. Tapos sa inyo na yun, kung susundin nyo. Mga ko lang yun, mga option na pwede nyo gamitin in case lang wala na kayong maisip, pwede nyo gawin yung mga sinasabi ko. Basta ka lang, 20,000 pesos, ang laki na dito. Ganun. Ako wala akong kapira-pira, pumunta ako dito. Meron naman, malit lang. Pero nagkasya naman dahil madiskarte ako dito, part-time, di ba? Nakapagpadala pa ako sa Pinas. Mas malaki pa nga yung kinikita ko nung wala akong trabaho kaysa may trabaho na ako, di ba? Yun lang guys, and sana may natutunan kayo sa vlog na to. Ganun lang. Yun lang gawin nyo. Huwag nyo muna isipin yung mga pang PFF dyan. Yung isipin nyo muna is mga budget nyo dito sa Macau. Yun lang guys, thank you so much and I love you all.